Mihawk, may masamang history pala sa Marines? Bali lumabas na nga ang SBS Volume 108. So ang unang ang impormasyon sa SBS ay yung message ni Oda patungkol sa pag-iyak. Sinabi nga niya yung ways niya ng pagdodrawing sa mga karakter na umiiyak. At bawat expression nga daw ay may kanya-kanyang dahilan. Itong message nga na to ay malamang na kaya nag-come up dito si Oda dahil na rin sa mga recent chapters na dinrawing niya na nasa loob netong Volume 108. Specifically sa naging flashback ni Kuma na marami nga tayong nakitang karakter ang dinrawing niya na umiiyak. Anyway, ang unang ang tinanong kay Oda ng isang fan ay yung patungkol sa nabanggit ni Crocodile in chapter 1058 na pagiging marine hunter daw ni Mihawk. Tinanong nga ng fan na to kung related daw ba ito sa rason ni Mihawk kaya siya sumali sa 7 Warlords. Bali ang sinagot nga ni Oda somewhat na oo. Dahil itong si Mihawk nga daw ang klase ng tao na may sama ng loob sa mga Marines since nabitray na nga daw siya ng big time ng mga ito sa past. At dahil daw sa rason na to hirap nang magtiwala itong si Mihawk sa kahit na sino, which is nabanggit nga rin ito ni Crocodile. Kaya naman sumali nga daw siya sa 7 Warlords para hindi na siya habulin pa ng mga Marines at magkaroon siya ng peace of mind. At ito nga daw yung rason kaya siya sumali sa 7 Warlords. At ngayon ngang wala na itong titulo niya na pagiging Warlord, ito naman daw yung naging fuel niya para sumali sa Cross Guild, ang magtago daw sa anino ni Buggy. So itong statement nga na to ang nagpapatunay na ayaw talaga ni Mihawk sa spotlight. May sarili nga siyang mundo at ayaw niyang ginugulo siya. At since nawala na nga itong title niya ng pagiging Warlord, threatened na naman nga siya na baka guluhin na naman siya nitong makukulit na Marines. Kaya naman no choice nga inaccept nga niya itong offer ni Crocodile na makipag-alyansa. Actually kung titignan nga natin itong structure ng Cross Guild, masasabi naman nating pantay-pantay lang naman sila. May kanya-kanya nga silang strength at weakness na wala ang isa't isa. Yung power nga o yung lakas physically netong Cross Guild kay Mihawk magbumula. Since obvious naman na siya ang pinakamalakas sa tatlo na to. Pero ang weakness nga niya ayaw niyang nasa kanya ang spotlight. Si Crocodile naman ang masasabi nating utak netong Cross Guild dahil siya nga ang may resources at probably na magsha-shot call sa kung anuman ang plano nila. At itong si Buggy naman na although napakaraming weakness, meron nga siyang charisma. Yung tipong siya ang magiging mismong muka netong Cross Guild. Dagdag mo pa nga yung malakas niyang will. In short itong tatlo nga na to yung talagang emperor para sa akin. Kumbaga package silang tatlo sa titulo ng Yonko. May kanya-kanya nga silang role na ginagampanan. Bale ang sumunod ngang tinanong kay Oda related pa rin sa Cross Guild. At ito nga yung kung ano daw ba ang pangalan ng barko nila na may malaking muka ni Buggy. Ang sinagot nga ni Oda dito ito nga daw yung Big Top Blaster. Ang next information naman sa SBS yung patungkol na kay Ivankov. May nagtanong nga kay Oda kung ano daw ba ang magiging itsura ni Ivankov kung sakali man at nakain niya daw itong devil fruit ni Kaido na Azure Dragon. Bali sa mga nakalimutan na may pagkakataon nga itong si Ivankov na makain itong devil fruit na to during God Valley incident since nakuha nga nila ni Kuma itong devil fruit na to. So as per Oda nga ito nga daw yung magiging itsura ni Ivankov. May chance nga daw na mailagay sana ni Oda itong drawing na to sa mismong chapter. Maybe yung tinutukoy dito ni Oda sa part kung saan ini-explain ni Genie yung patungkol sa makukuha nilang treasure sa God Valley. At speaking of drawing, dinrawing nga ni Oda yung picture ni Garling kung sakali man daw at hindi niya gupitin itong buhok niya. At ganito nga daw ang magiging itsura niya. At dahil sa napag-uusapan na rin natin itong itsura, ipinakita nga rin ni Oda yung itsura ng espada ni Roger na Ace kung sakali man daw at maging tao ito. At ganito naman yung itsura niya. May pagka-similar nga yung appearance nito sa payat na queen na ipinakita rin sa atin ni Oda during din sa SBS. Similar nga yung vibes para sa akin. Bali hindi na nga ito yung unang beses na nagpakita si Oda ng appearance ng isang espada in human form. Nagawa na nga niya yan sa mga nagdaan pang SBS. Gaya ng human form ng mga espada ni Zoro, itong espada ni Mihawk, pati na yung pendant sword niya, itong espada ni Brook,
at itong espada ni Shanks. Anyway, speaking of Shanks, ang sumunod ngang tinanong kay Oda ng isang fan yung patungkol na sa babaeng yumakap kay Shanks in chapter 1079. Tinanong nga ng isang fan kung sino daw ba ito. Bali pinangalanan nga siya ni Oda bilang si Linaria. Miyembro nga daw siya ng Butterfly Pirates. Nung bata nga daw itong si Linaria niligtas siya ni Shanks. At ito nga daw yung naging motivation ni Linaria para maging isa ring pirata. Ang sundan ang kabaitan ni Shanks. Ang next information naman yung patungkol na sa mga Marines. Ito ngang ipinakitang bumatok kay Garp sa naging flashback ni Kobe pinangalanan ni Oda bilang si Vice Admiral Hototo Gisu. Siya nga rin daw yung nakikita natin sa background ni Vice Admiral Churo sa tuwing pinapakita siya. At yes, kasama nga siya sa squad ni Churo. Ang sumunod naman yung patungkol na sa hobby ng ilan sa mga sword members. Itong si Drake nga daw astrophysics ang hobby. Itong impormasyon nga na to nabanggit na ni Oda sa SBS Volume 82 kung saan ni-reveal naman niya yung hobby ng bawat miyembro ng Worst Generation. Ang next naman itong si Kujaku. Ang hobby nga daw niya gumawa ng mga sweets na pagkain. Itong si Groose naman solo camping at dancing ang hilig. Itong si Kobe naman obviously na training at pangingisda. Si Hibari naman photography at pouch collecting. At itong si Helmipo naman fashion, walking at eating. At ang huling impormasyon nga sa SBS itong patungkol sa pagbibigay ng pangalan ni Oda sa mga atake. So bakit ba binibigyan pa ng pangalan ni Oda yung bawat atake sa creation niya na One Piece? Bale ang sagot nga dito ni Oda para daw madali itong ma-replicate ng mga bata kung sakali man at maglalaro sila. So itong reason nga ni Oda dito natin makikita kung gaano niya talaga pinapahalagahan ang mga kabataan. Dagdag pa nga ni Oda ini-encourage niya rin yung mga matatanda na gawin din daw itong mga atake na to sa workplace nila. Although pabiro nga ito ramdam natin yung mensaheng gustong ibato ni Oda. At ito nga yung bawat isa sa atin, bata man o matanda, may puso pa rin ang pagiging bata. Kaya i-enjoy lang natin ang buhay. Anyway, ayan na nga yung mga latest information patungkol sa kakalabas lang na volume ng SBS. Kung natripan nyo nga itong video na to, wag na kayong mahiyang pindutin niyang like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!